Kanina, pagkakita pa lang niya kay Edna ay gustong-gusto na niyang kumprontahin ito, pero inaalala rin niya si Nina. His daughter had taken a fancy on her, at kung hindi tutuparin ni Edna ang pangako nito na maghahandog ng mga awit sa birthday party ni Nina ay tiyak na sasama ang loob ng bata. His daughter deserved to be happy on this special day, and he could darn well contain his anger until the proper time came for him to confront Edna. Kahit ano pa ang kasalanan ng dalaga, aminado siya na may naitulong din ito sa kanya pagdating sa tamang pakikitungo sa anak niya. She made him see that Nina was fast growing up into a young lady, na hindi na ito isang baby. She also helped show Nina that the world did not revolve around her, and that there were other the children had too. Inabot niya ang basong may lamang alak. Hindi siya mahilig uminom, pero ng mga sandaling yun ay kailangan niya ang espiritu ng alak para patibayin ang kanyang dibdib. Lagpas 4:00 nang pumasok siya sa Moonlight Serenade. Sinalubong siya ng matitinis na hagik-gikan ng mga batang halos kasing edad ng anak niya. "Daddy!" Kumalas si Nina sa sentro ng umpukan para salubungin siya. Ngunit sa halip na dambahin siya katulad ng karaniwang ginagawa nito, ay pinong halik sa pisngi lang ang iginawad nito sa kanya. Napagtanto niya na baka nahihiya itong magpakita ng labis na emosyon sa harap ng mga kaibigan nito. Napailing siya. My baby is growing up, and fast. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang kainan. Taliwas sa inaasahan niya, wala ng parlor games na inihanda ni Winnie. Sa halip ay sayawan ang naging sentro ng pagtatanghal. Matapos ang 1 oras sigurong sayawan ay tinawag ni Winnie ang atensyon ng lahat para sa gagawing pagbubukas ng regalo ni Nina. Ilang mga regalo ang binuksan nito habang nasa entablado ito at natatanglawan ng maliwanag na spotlight. Pagkatapos nitong magpasalamat ay lumipat ang spotlight sa gawing kaliwa ng entablado. And now, for Edna's birthday gift to Nina. Pahayag ni Winnie. Lumabas sa entablado si Edna kasabay ang opening notes ng aawitin nito. Edna sang her heart out. It was her first and probably the only chance she would ever get to sing to her child. Pagkatapos niyang kumanta ng 5 awiting natuklasan niyang mga paborito ni Nina ay isang masayang rendisyon ng Happy Birthday to You ang ginawa niyang finale. Bumaba pa siya ng entablado para lapitan ito. It was a moment she would never forget. 9 na taon niyang pinangarap na mabati ng maligayang kaarawan ng batang nagmula sa kanyang sinapupunan. Ang batang noon ay binabati lamang niya sa inaakala niyang puntod nito. Batid niyang nangingistap na sa mga luha ang mga mata niya. Alam din niyang mas mahigpit kaysa normal ang pag-akbay niya rito. Ngunit hindi niya mapigilang gawin yon. Her baby was alright. Very alright. But she would also be bidding her goodbye in just a short time. Maituturing na milagro na nagawa pa niyang umawit sa kabila ng emosyong kanina pa nagtatangkang lagyan ng bikig ang kanyang lalamunan. Her eyes strayed towards Leo. Kasama ito ni Winnie sa isang mesang malapit sa entablado. Nakatingin din ito sa kanyang ngunit parang ni katiting na pagkagiliw ay wala siyang mabakas sa mukha nito. Sa halip ay parang nagtatagi sa mga bagang nito. Naalala niya ang kung anong emosyong nabakas niya rito kanina kakarating pa lang nito sa bahay, and she couldn't help but wonder why he looked that way. Pagkatapos ng maigsing pagtatanghal niya ay muling nagpatuloy ang kasayahan, ngunit hindi rin naglaon ay unti-unti nang nagsialis sa mga bisita. "Great party, Wens! Thanks!" Narinig niyang sabi ni Leo. "I had a lot of help," saad ni Winnie. Hindi lang naman pagkanta ang naging kontribusyon ni Edna. "Oh yes, Edna." Lumipat ang mga mata ni Leo sa kanya. She felt a chill come over her when she saw his eyes. "Gusto nga sana kitang makausap kanina pa. Will you please come with me?" Hinagilap ng paningin niya si Nina. Natagpuan niyang abala ito sa pakikipag-usap sa isang kaibigan na sa tingin niya ay naghahanda na rin sa pag-alis, kasama ang mami nito. "Edna, are you coming?" Anang malamig na tinig ni Leo. Oo. Nariyan na."
Wala na siyang nagawa kundi sumunod dito. Humantong sila sa opisina nito na nasa likurang bahagi ng lounge. Doon ay hindi na siya binigyan nito ng pagkakataong maihandaman lang niya ang sarili. Agad na nitong pinasabog ang bombang wari niya ay kanina pa nito pasan-pasan sa balikat. I know the truth about you, Edna Marcelo. Wika nito na ang katumbas sa kanya ay ang pagputok ng isang nuclear bomb. Nanlamig ang buong katawan niya at para siyang naubusan ng hininga nang marinig ang tunay niyang pangalan. Hindi niya matukoy kung paano iyon nalaman ni Leo at hindi na siguro iyon mahalaga. What mattered was the fact that he knew. Paano mo nalaman? Kahit naisip niya na hindi na iyon mahalaga ay iyon ang unang mga katagang lumabas mula sa bibig niya. Just by accident, actually. But I don't want to go into the details anymore. You fooled me, Edna. Me and my daughter. I am really sorry. Hindi ko ginustong gawin yon. But it's the only way I could find out if... Oh yes, anything for information, right? Patuyang sambot nito. Hindi mo man lang ba naisip na may isang inosenteng batang maaaring masaktan sa ginagawa mo? Hindi ko intensyong ipaalam kay Nina na ako ang tunay niyang ina. Ang gusto ko lang ay, what did you say? Parang kulog ang dagundong ng tinig nito nang putuli nito ang sinasabi niya. Natigilan siya. Napakurap. Akala ko ba ay alam mo na ang tunay kong pagkatao? Usal niya. Kasabay niyo ng pagnanais na busalan ang bibig niya ng kanyang kamao. Bakit ba kasi padalos-dalos siya sa pagsasalita? Alam kong isa kang private investigator at kaya ka nagpumilit na makapasok dito ay para imbestigahan ako dahil pinagsususpetsahan ako na may kinalaman sa sindikatong nagbebenta ng droga. Isinalaysay rin ito ang nangyari sa pagpunta niya kay Chief Peralta. Na ayon dito ay siyang pinuntahan nito kaninang umaga. Muntik nang malaglag ang mga panga niya sa sobrang pagkabigla. Napakalayo ng pinagsasasabi ni Leo sa inaasahan niya. But I can see by your expression that you don't have a clue as to what I am talking about, which brings me to the conclusion that you have another motive in coming here. What is it? May pag-asa pa. Nakaaninag siya ng katiting na tsansang malusutan ng pagkakamali niya. You said you are Nina's real mother? What the hell did you mean by that? And by God, you better tell me the truth because one way or another, I am going to wring it out for you. There was real threat in his voice. Sa tingin niya ay hindi ito mangingiming pigain ng impormasyon mula sa kanya. And in that instant, she decided to be honest with him. I meant it the way it sounded. Ako, ang tunay na ina ni Nina. 16 ako nang mabuntis at magsilang ng isang sanggol na babae, pero hindi ko siya nasilayan. Pinaniwala ako nang tiyahin ko na siyang kumupkop sa akin na patay na ang bata nang lumabas ito. Kailan lang namatay si Tita Minerva. Nang wala na siya ay saka ko lang natuklasan ng katotohanan. My search for my daughter led me here. Nina is my child. You've got to be kidding! Maigting na bulalas ni Leo. Ewan kung saan mo nakuha ang ideya na si Nina ang anak mo, pero ako magsasabi sa'yo na nagkakamali ka ng akala. You've got the wrong kid. Anak ko si Nina. Hindi agad siya makahagilap ng isasagot. Paano ay abala siya sa pag-iisip? Bakit naman ganoon na lang kaigting ang pagdadanay ni Leo? And then the answer hit her. Naiintindihan ko kung hindi mo ipinaalam kay Nina na ampon nyo lang siya ni Candice. Natural iyon sa mga magulang ng adopted children at hinagip nito ang braso niya. May bahid ng karahasang niyugyug siya nito. You don't get it, do you? He said, his eyes blazing with anger. Nina is mine. Legally, she is indeed yours. Wala naman akong atensyong... Not just legally, but also biologically. Candice gave birth to her. Siguro nga'y totoong may anak ka at nabubuhay pa siya. But she is not here. And she is not Nina. Mariing sabad ni Leo. Hindi malaman ni Edna kung paano pakikiharapan ang naturang impormasyon. Kung talagang anak ni na Candice at Leo si Nina ay imposible ngang ito ang batang isinilang niya. Naroon ka ba nang ipanganak siya? Naisipan niyang usisain. Leo inhaled sharply.
No! Nasa Australia ako ng mga sandaling iyon. I was in some intense negotiation regarding the possibility of opening a branch of the resort there. Nina was already 3 weeks old when I saw her. Siya naman ang marahas na napahugot ng hininga. Mabilis kasing lumilinaw sa kanya ang mga pangyayari. But Candace was very pregnant when I left. Imposible namang hindi ko yun mapansin. Lalo at maya't mayang ipinapaalala niya sa akin ang mga dusang dulot sa kanya ng pagbubuntes niya. She was constantly bitching about varicose veins, stretch marks, back pains, etc. Iyon nga rin ata malaking dahilan kung bakit sa kabila ng mga pinaggagawa niya ay hindi nawawala ang malasakit ko sa kanya. She created Nina. And putol ni Leo sa sasabihin nito. No, she did not. Mariing tutol niya. It actually saved our marriage at the time. Patuloy nito na para bang hindi siya umimik. Nang mga panahong yun ay nagsisimula na akong mag-isip na wala nang makapagsasalba ng pagsasama namin. And then, she announced she was pregnant. And that changed everything. Hindi na pala kataka-taka kung bakit ganoon siya kadesperadang makuha ang anak ko. Usal niya na mas sarili niya ang kinakausap niya. Naalala niya ang sinabi ni Judge Madrigal na si Mrs. Zalbidor ang kumuha sa bata. At ilang araw pa lang na naisisila ang anak niya ay kinuha na ito sa ospital. Hindi rin pipitsugin ang halagang ibinayad ni Mrs. Zalbidor. Ang ipinahihiwatig ng kilos nito ay pagmamadali. She needed my baby badly kaya hindi siya nangiming bayaran si Tita Minerva ng malaking halaga. Look, Edna, I don't know why you keep insisting that Nina is your child. Kung pera ang habol mo, no. Ni isang kusing ay hindi ko ginustong pagkakitaan ng anak ko. Had I known what my aunt did, I would have returned the money to your wife and get my baby back. Kasi hodang mamalimos ako ay hindi ko ipagbibili ang anak ko, no? Actually, I just came here to see how she is. And now, I'm satisfied that she is in a good hands. Kontento na akong malaman yon. If you don't mind, I'll leave you now. Mag-e-empake pa ako. Talaga namang bala ko nang umalis pagkatapos ng birthday party ni Nina. It was nice knowing you. At naglakad na siya papunta sa pinto. Bago niya pihitin ang seradura ay muli niyang nilingon ito. I know, you think I'm crazy. Pero sana ay huwag mong basta i-dismiss sa isipan mo ang sinabi ko. Please, think about what I said. At sana ay huwag mong sirain ang imahe ko kay Nina. For my daughter's sake, I'll let her continue thinking that you are the friend she thought you were. But I'm warning you, stay the hell out of our lives. That's what I really intend to do. Pagkasabi niyon ay kinabig na niya pabukas ang pinto at nagmamadali ng nilisan ng lugar na iyon bago pa tuluyang mahilam ng mga luha ang kanyang mga mata. What a charming surprise, darling! Malaar ni ba ang ngiting sumilay sa mga labi ni Candice nang bumaba ito ng hagdan sa loob ng tinitirhan nitong townhouse? You don't look too good. Pardon me for saying so? I pardoned far less offenses from you. Sarkastikong tugon ni Leo. What brings you here? Akala ko ba'y gusto mong lumayo na ako sa buhay ninyo ni Nina? By the way, how's that singer of yours? Edna is her name, I think. Actually, yes, Edna, ang pangalan niya. Edna Marcelo. Does her name ring a bell? Inabangan niya magiging reaksyon ng dating asawa. This is just plain ridiculous. Sa ikailang ulit ay binatikos niya ang sarili. Bakit ba kasi hindi na lang niya pinagwalang bahala ang ideyang itinanim ni Edna sa isipan niya tungkol kay Nina? Posibleng sinabi lamang nito yon para mapagtakpan ang tunay na motibo nito sa pagpupumilit na mapalapit sa kanilang mag-ama. But he found he could not dismiss so easily what Edna said. Hindi na pala katakataka kung bakit ganoon siya kadesperada makuha ang anak ko. She needed my baby badly. May taginting ng katotohanan ng mga katagang inusal nito. There were a number of ways he could find out if Nina was indeed his daughter. May mga test na pwede niyang pagkonsultahan. Maaari din niyang paimbestigahan.
Ngunit dumating siya sa konklusyon na ang pinakamabilis sa paraan ay ang komprontahin si Candice. A DNA test could take a while and an investigation carried the risk of it becoming a starting point of a scandal. He saw Candice hesitate when he mentioned Edna's name, pero hindi sapat yun para malaman niya kung kilala nga ba nito ang dalaga. I don't believe I've heard of her. Nito pagkalipas ng ilang sandali, pumalatak pa ito. You mean to say, she used a false identity? And you never suspected a thing? Oh my, you must be sleeping. You were once so sharp, you know. But, why did you come here? Patuloy nito na halatang nasisiyahan sa nangyayari sa kanya. You want coffee and some sympathy? I admit, you sound rather dejected on the phone. Kaya nga, madali mo akong nakumbinsi na i-entertain ang pagbisita mo at i-cancela na muna ang appointment ko sa spa. Nasaan na pala ngayon si Edna? She's gone. Serves her right. Imagine, coming to you under false pretenses. Mas mabilis ko sanang natuklasan ng katotohanan kung naging mas mapagmasid ka lang noong una kayong magkaharap. Leo, wala akong kinalaman sa problema mo. So don't blame me. I repeat, her name is Edna Marcelo. I don't care if she is any Poncio Pilato. Hindi ko siya kilala. And she claims she is the real mother of Nina. What? Nagpapakamatay kang dagdagan ko ang allowance mo pero ngayon, mukhang kahit ang buwanang halagang ibinibigay ko sa iyo ay mahati pa. You see? I had to split it between you and Edna dahil kung hindi ko raw siya bibigyan ng pera ay babawian niya ang anak natin. You know how much I love my daughter and that I would do anything to keep that woman away from her. May mga iprenesenta siyang dokumento at may pirma mo ang mga yun. I don't know how authentic they are, but I'm not taking any risk. So from now on, be prepared to get just half of your monthly allocation dahil ang kalahati ay putol ni Leo. She couldn't. She wouldn't dare. She already got the full payment, that bitch. Nagkasundo kami ng tiyahin niya. Natatarantang bulalas ni Candice. His heart hammered in his chest as he watched her reaction. He had come to a conclusion. His ex-wife was as guilty as hell? You know damn well that you can afford to pay both of us. Nang gagaliitin na saad nito, ginagamit mo lang ang biglang pagsulpot ng babaeng yun para lusutan ang obligasyon mo sa akin? As it is, I don't intend to pay any of you anything. Kalmadong sabi niya sa kabila ng pagnanais niyang saklutin ito sa magkabilang balikat at yugyugin ito ng ubod ng lakas. You don't deserve it. And Edna really didn't ask for even a cent. Anong ibig mong sabihin? Kahalintulad nito ang isang galit na pusang ngali-ngali ng mangalmot? I mean, this is just a trick to get to the truth. It was a bluff, sweetheart. And you flinch. Best! Dinaluhong siya nito. Akmang kakalmutin nito ang mukha niya ngunit mabilis na nasukol niya mga kamay nito. Tumigil ka dahil kung hindi ay mapipilitan akong patulan ka. Now tell me, what happened to our baby? Nanggigigil na utos niya. Ay, kawawa ka naman no? You love Nina very much. There were times when I got so mad at her for stealing your attention away from me. And now, you found out she's not really yours. It might be quite a blow. But hey, I made you believe she is indeed yours, didn't I? I went to a hell of a lot of trouble for it. But why did you do it? Malakas pa sa angin ng gutom na leon ang paraan niya ng pagsasalita, and he certainly felt angrier than a starving lion. Pasalyang binitawan niya ang dating asawa. Because I was losing you, you fool! She exclaimed, her eyes blazing with some deep emotions. Nararamdaman ko na mabilis ka nang nawawala ng amor sa akin. I figured that if I would give you the baby you desperately wanted,
You might love me again like before, but our baby boy just didn't make it. Wala na siyang buhay nang ipanganak ko siya. Pain rocked his heart. He had a son and he didn't even know about it? Ni hindi siya nagkaroon ng pagkakataong ipagluksa ang pagkamatay nito? How? How were you able to do it? At kailan mo ginawa ang paghalili ng kamamatay mong anak? Halos hindi siya makapagsalita sa matinding sakit na bumabalot sa kanyang kalooban. Okay. Noong nasa Australia ka, I went into premature labor. Kaagad akong isinugod sa ospital pero hindi na napigilan ang contractions ko. The baby came out. A tiny baby boy who breathed for just a few seconds. After his birth, agad na luminaw sa akin ang implikasyon ng pangyayaring yon. You wouldn't have your baby. I was frantic. And then, like an answer to my problems, nang pumunta ako sa ospital para sa aking check-up ay narinig kong pinag-uusapan ng dalawang nurses ang tungkol sa isang kapapanganak lang na sanggol mula sa isang teenager. Di umano ay inihahanap ito ng mag-aampon. I jumped at the chance. Hiniling kong makausap ang tiyahin nung nanganak. Matapos kong malaman na balak ng tiyahin na sabihin sa pamangkin niya na patay ang batang isinilang niya ay agad akong nakumbinse na perpektong ipalit ang batang yon sa sanggol na isinilang ko. Ninakaw mo ang sanggol para lang gawing miserable ang buhay niya? You never loved her at all. Binili ko siya. Hindi ninakaw. Ikaw lang naman ang gustong magkaanak. And I wanted to keep you so I went along with it. You got what you wanted but you still didn't love me. Mukha ngang naging dahilan pa si Nina para lalong lumayo ang loob mo sa akin. Siya na lang ang mahalaga. Siya lang ang pinakamahalaga sa'yo. Nina had nothing to do with our problems. Bago ka man mabuntis ay malapit ng tuluyang masira ang ating pagsasama. At hindi mo man lang ba naisip na tangisan ang batang isinilang mo na tinanggalan mo ng karapatang maideklarang anak ko? Napayoko si Candice. Mukhang noon lang nito naisip na alalahanin ang batang isinilang nito. You are the most self-centered person I know. Still, maybe I should thank you. Sabi niya, kung hindi dahil sa'yo, ay hindi ko malalaman kung gaano ko kamahal si Edna. Bago isakatuparan ni Edna ang plano niyang alamin kung ano ang lagay ng anak niyang nawala sa kanya ng halos isang dekada, buo ang paniniwala niya na matapos niyang makontento na nasa mabuting kamay ito ay makakabalik na siya sa dating buhay niya. Pero ngayon niya natuklasan kung gaano kahirap gawin yun. Katulad marahil siya ng isang taong mamamatay sa gutom na nakatikim ng napakasarap na pagkain, hindi siya magkasya sa ilang subo lang. But whatever her own feelings might be, nangingibabaw pa rin sa kanya ang pagsasaalang-alang sa kapakanan ni Nina. Her daughter was doing fine where she was and she was secure in the belief that the person Nina was with was her real father. Tiyak na mababaliktad ang mundo nito kapag natuklasan nitong isa lamang pala itong ampon. She yearned to let Nina know she was her mother. She longed to hug her, comfort her, and make her feel a mother's love. Pero wala siyang magagawa kundi kimkimin na lang ang mga nararamdaman niyang yun. It was not just Nina. She was missing and longing to kiss and hug, but Leo as well. Nakatatak na sa mga labi niya ang halik na iginawad nito sa kanya. Nakakintal pa sa kanyang alaala ang mga damdaming binuhay nito. Kung paano niya ito buburahin sa kanyang puso at isipan, hindi niya alam. But it is him. I must. Wala naman siyang pagpipilian. He wanted her out of his life. He even told her to stay away from him and Nina. Her daughter's memory would stay in her heart forever. Paulit-ulit niyang babalikan ang masasayang sandaling pinagsaluhan nila. Mabuti nga at sa pagkakataong iyon ay may magagandang alaala na siyang babalikan. Hindi katulad noong inakala niyang patay na ang batang isinilang niya. Ngayon ay maaari niyang gawing pampalubag loob ang kaalamang hindi lang buhay ang nakagisnan niya,
kundi buhay ang anak niya, kundi mahal na mahal ito ng kinikilalang ama nito, Nina was definitely in good hands. Bumalik na siya sa kanyang trabaho at sa tingin niya ay mas naging epektibo siya roon. Paano ay halos 24 oras na nakatuon doon ang kanyang atensyon. The busier she was, the less time she had to think about Leo. Kahit ang makina ay nagagastado din. Paalala ni Judge Madrigal sa kanya sa tuwing mag-uusap sila sa telepono. Pagbalik niya sa Maynila ay nakipag-ugnayan agad siya rito. She wanted to mend her fences. Humingi na rin siya ng depensa kay Julie sa ginawa niyang panlilinlang dito. At madali naman siyang pinatawad nito. Ina rin daw ito kaya naiintindihan nito ang damdamin niya. Naipasya niyang kalimutan na ang nakaraan. Total ay tapos na yon at kahit magtanim pa siya ng galit sa mga gumawa ng mali ay hindi na maitutuwid yon. Her life and her daughter's life had merged on towards different directions. Maituturing na niyang bonus ang pagkakatuklas niyang maganda ang kalagayan ng bata. I had a long vacation kaya marami akong reserbang lakas. Tugon niya. Still, you should take some time off every now and then. How about dinner? Ako mismo magluluto. Talaga, huh? Sabi niya. Kilala niya si Judge Madrigal bilang isang garment cook? Sure! Kailan? Tito Romano, I'm still busy and this Saturday. Wika nito na para bang wala siyang sinabi. I'll expect you, okay? O sige, bye! At ibinaba na nito ang telepono. They were here. Napahugot ng hininga sa Judge Madrigal nang mula sa bintana ay matanaw niya ang pagbaba ng isang batang babae mula sa humimpil na sasakyan. May kasama itong isang lalaki. Tito, ano ba ang tinatanaw ninyo riyan? Tanong ni Edna sa kanya na sumisimsim ng juice habang hinihintay nilang maluto ang nakasalang na putahe niya. My surprise! Nakangiting tugon niya. He had been a judge for almost 4 decades. Sa pag-upo niya bilang hukom ay natuto na siyang kumilatis ng tao at tumimbang ng nasasagap na impormasyon. Nalaman niya mula kay Edna ang tungkol sa family life ni Nina at kung gaano katiwasay ang buhay ng bata sa piling ng kinikilalang ama nito. Ngunit kahit wala itong binanggit sa kanya ay natutunugan niyang hindi kasing kaswal nang ipinahihiwatig nito ang naging turingan nito at ng ama ni Nina. He could sense her longing. Iba ang ipinahihiwatig ng pag-iwas ni Edna sa pag-uusisa niya tungkol sa lalaki, kaya minabuti niyang kontakin si Leo Zalbidor. Hindi naman mahirap tuntunin ang kinaroroonan nito. Hindi na siya nagulat nang kabakasan niya ng pananabikang tinig ng lalaki nang banggitin niya ang pangalan ni Edna at magpakilala siya bilang isang malapit na kaibigan nito. Agad na kinumusta ni Leo ang dalaga. Mabilis ding inusisa nito kung nasaan na si Edna. Hindi na siya nag-atubili na ipaalam dito ang address ng dalaga. At sa kanya na rin nagmula ang suhestyong dumalo muna ito sa dinner na gaganapin sa bahay niya para matiyak nitong naroon si Edna. May sasakyang huminto sa labas. Sagot niya. May iba pa ba kayong bisita? Tanong pa ni Edna. Baka naman sa kapitbahay ang punta nila. Actually, I've done something. I've invited someone. Pag-amin niya, I felt you needed a little help, you know? A bridge across troubled waters. Bago pa ito makapag-usisa ng gusto ay tumunog na ang doorbell. Can you please get it? Masuyong pakiusap niya sa dalaga. Bakit ako? Humor an old man. Nakangiting udyok niya. Muli silang binulabog ng chimes ng doorbell. Halatang napipilitan lang si Edna nang tunguhin nito ang pinto. Hi, tita! Surprise! Nakangiting bati ni Nina pagkabukas ni Edna ng pinto. Karak-karakang sinugod siya ng yakap ng bata. Mabuti na lang at may nakapitan siyang pinto. Kung hindi ay baka napaupo na siya sa sahig dahil sa biglang panlalambot ng mga tuhod niya. Pagkakita sa mga bisitang tinutukoy ni Judge Madrigal. Iyon ay walang iba kundi ang mga taong labis-labis na pinangungulila niya. Sina Leo at Nina. I missed you, tita. Ani Nina na mahigpit pa rin nakayakap sa kanya. Na-miss din kita. Sagot niya matapos lunukin ng
kung ano mang nagtangkang bumara sa lalamunan niya. Are you surprised? Maliwalas na mukha ang itinutunghay ng bata sa kanya. Very surprised. Paniniyak niya. Hello, I'm Judge Madrigal. Lumapit sa kanila ang hukom. Kayo pala yung nakausap ko. I'm Leo and this is my daughter, Nina. Pagpapakilala ng lalaki. Hello, Nina. Bati ni Judge Madrigal sa bata. Nang balingan niya ito ay nakita niya ang mga luhang kumislap sa mga mata nito. Nahulaan niya ang nararamdaman nito. Malamang ay naaalala nito ang naging partisipasyon nito sa paglalayo sa kanila ng anak niya. And he must be feeling emotional after seeing the baby, looking so grown up now. Hi, Judge. Order in the court? Ngumiti si Nina. Mukhang marami kang alam sa pagiging hukom. Why don't you come with me and tell me what you know? Anya niya rito ni Judge Madrigal. Pero si Tita Edna pala. Nariyan pa rin siya pagbalik natin. Kayong tatlo ang espesyal na panauhin ko sa hapunang ito. Nakontento naman yata si Nina. Sumama na ito kay Judge Madrigal. Mula sa gilid ng mga mata ni Edna ay nakita niyang dinala ito ng hukom. Alam din niya ang pakay ni Judge Madrigal. Ang bigyan siya at si Leo ng pagkakataong magkausap. I'm sorry. Agad na sabi ni Leo na pareho silang tahimik. I accused you of ugly things and naiintindihan ko naman yon. Kahit siguro ako ang nasa lugar mo ay halos pareho ang magiging reaksyon natin. Pakli niya. Alam kong mahal na mahal mo si Nina at ipinagpapasalamat ko yon. She really is your daughter. Ngayong natanggap ko na yon ay saka ko napansin ang malaking pagkakahawig ninyo. Naikwento na rin sa akin ang buong circumstansya kung bakit nawalay siya sa'yo. I hope you don't mind. Hindi naman. Mas mabuti na nga siguro yun dahil kung ako pa ang magsasalaysay ay nariwa na naman ang hapding dulot nun dito. Itinuro niya ang tapat ng kanyang puso. Nagsimula na ngang mamasa ang mga mata niya. The truth about Nina's identity threw me for a while, but I realized that she is my daughter and nothing will ever change that. But if there's one thing good that came out of this is that it made me realize how much you mean to us. Miss na miss ka ni Nina. Halos walang araw na lumipas na hindi niya itinatanong kung bakit umalis ka at kung paano ka raw niya makokontak. Napangiti siya. Masarap sa pakiramdam ang malamang napalapit ng ganoon sa kanya ang anak niya. Miss na miss ko rin siya. Sabi niya. It was not just Nina who missed you. Ako rin. I think much more than she did. Hindi siya nag-react sa sinabi nito. Ayaw niyang mag-react dahil ayaw niyang paniwalaan yon. Didn't you hear me? I said I missed you. Not only that, I love you too. Much more than you can ever imagine. Ayaw pa rin niya mag-react. Tatatakot kasi siya na baka iba ang sinasabi nito at pinaglalaroan lamang siya ng pandinig niya. Paano mo nakumpirmang totoo ang sinabi ko tungkol kay Nina at hindi ako nag-iimbento lang? Sa halip ay tanong niya rito. Si Candice ang source ko. Ipinagtapat ni Candice? Actually, I bluffed her into telling me the truth. At isinalaysay ni Leo kung paano dito napaamin ng dating asawa na hindi tunay na anak ng mga ito si Nina. So, will you marry me? Pagtatapos nito, pwede mong iwasan uli ang mga deklarasyon ko ng pag-ibig. But, I'm warning you. I can be pretty persistent. Paano si Nina? I mean, ano ang sasabihin natin sa kanya? With your consent, gusto kong makilala ka muna niya ng husto hanggang sa lubos siyang mapalapit sa'yo. Bago natin ipagtapat ang totoo sa kanya, iyon din ang suhestyon ng psychiatrist na kilala ko ng isang guni ko sa kanya ang kaso ng ating anak. Parang gustong umawit ng puso niya nang sabihin nito ang mga katagang ating anak. Sana ay maintindihan mo na hindi natin karakarakang masasabi sa kanya na ikaw ang tunay na mommy niya. Dagdag nito, naiintindihan ko. Actually, it's much more than I ever hoped to have. All those years, inakala kong patay na siya. And now, the idea,
that she will someday know that I'm her mother? Hindi na niya naituloy ang sinasabi dahil sa biglang pagkabasag ng kanyang tinig. She blinked back tears of joy. In the meantime, marami tayong dapat pagdesisyonan. Ani Leo, kagaya ng kung kailan at saan tayo magpapakasal. I told you I am persistent. Ginitian pa siya nito. Kahit kailan, kahit saan. I already know you love me and I have my daughter. Wala na akong mahihiling pa. Taos sa pusong pahayag niya. How about this? Kinabig siya nito at sinalubong ng halik ang kanyang mga labi. The kiss was the icing on the cake. Iyon ang lalo pang nagpatamis sa hinaharap na nakikinitan niyang pagsasaluhan nila ni Leo at Nina. Tama siya. Nasa kanya na ang lahat at kalabisan ng humiling pa siya ng kahit ano. Buong pusong tinugon niya ang halik ni Leo at sa pamamagitan niyon ay tuluyan na siyang nagpaalam sa kahapon.